Breaking news update. Canelo vs Charlo updates. Canelo Alvarez vs. Jermell Charlo fight results, highlights, napanatili ng Mexican star ang hindi mapag-aalinlangan ng titulo sa pamamagitan ng desisyon ni Brian Campbell at Brent Brookhouse. 3 oras ang nakalipas Las Vegas sa edad na 33, at ganap na malusog sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, pinaalalahanan ni Canelo Alvarez ang mga boxing fans noong Sabado kung bakit kabilang pa rin siya sa pound for pound na pinakamahusay sa mundo. Si Alvarez 6022, 39 na kos, ay sistematikong nang ibabaw sa isang mahiyain at dinaig si Jermell Charlo patungo sa isang malawak na unanimous decision sa main event ng isang Premier Boxing Champions pay-per-view card mula sa T-Mobile Arena. Inuwi ng Mexican icon ang mga score ng judges na 119 hanggang 108 at 118 hanggang 100 at 2 beses, upang ipagtanggol ang kanyang hindi mapag-aalinlanganang Super Middleweight Championship. Sa unang pagkikita sa pagitan ng pagtatanggol sa hindi mapag-aalinlanganang 4-belt champion sa men's boxing history, nabugbog ni Alvarez ang mga braso at balikat ng mas maliliit na Charlo, 3-5-2-1. 19 na cost, na ang 4 na pakete ng 154 na pound na titulo ay hindi nakataya sa 168 pound na laban na ito. Pinutol din ni Alvarez ang ring sa kagustuhan para tuloy-tuloy na madaig ang output ng kanyang kalaban. Walang makakatalo sa Canelo na ito, ani Alvarez. Si Charlo, na 2 buwang mas matanda kay Alvarez sa edad na 33, ay hindi nakaalis sa unang gamit. Ang kanyang jab ay wala sa halos lahat ng laban at hindi niya nagawang abalahin o pabagalin si Alvarez sa kanyang mga power shot sa second half. Na-outland ni Alvarez si Charlo sa margin na 134 hanggang 71, ayon sa CompuBox. Nakuha niya ang 35% ng kanyang mga suntok sa pangkalahatan at 40% ng kanyang kapangyarihan na kumonekta, kabilang ang 42 hanggang 11 na bentahe sa body shots. "I don't make excuses for myself, so it is what it is," sabi ni Charlo. "I took my punches, but this is boxing. You win some and you lose some. Nararamdaman mo ang pagkakaiba sa timbang dahil umabot ako ng 12 pounds. Nagbaka sakali akong maging mahusay ngayon. Kinuha ko ang mga kuha at patuloy lang sa pagtulak." Inilagay ni Alvarez ang kanyang selyo sa laban na may naantalang knockdown sa round 7 habang inalaya niya si Charlo hanggang sa mga lubod at nakalapag ng isang lupang sa pamamagitan ng kanyang mataas na bantay. Pagkaraan ng 1 segundo para ma-absorb ang shot, kusang lumuhod si Charlo. "We worked on the body because he's a great fighter and knows how to move around the ring," sabi ni Alvarez. "Nag-training kami sa loob ng 3 buwan sa kabundukan na wala ang aking pamilya o ano pa man dahil mahilig lang ako sa boxing kaya sobrang F-team. Ang boxing ang aking buhay at ang boxing ay ginawa akong pinakamahusay sa laro ngayon. Kailangan ko ng 12 rounds para ipakita na ako ang pinakamagaling at para ipakita kung sino ang mas magaling." Sa kabila ng mga sigaw mula sa kanto ni Charlo sa mga huling round para sa knockout, hindi siya kailanman nakagawa ng sapat na banta upang masira. "I hit him with some hard shots," Charlo said. "I got him off of me. Can't get enough boxing and MMA. Get the latest in the world of combat sports from 2 of the best in the business." Subscribe to Morning Combat with Luke Thomas and Brian Campbell for the best analysis and in-depth news, including instant analysis of Canelo Alvarez vs. Jermell Charlo at the conclusion of the PTV event below. Alvarez shook off any notion that age and mileage had kept up with him after a 3-fight stretch in which he looked human. Alvarez blamed the performances, in which he faded late despite winning 2 of 3, on a nagging left wrist injury which prevented him from training at full strength. After the fight, Alvarez declared his intentions of returning to the ring next May but decided against declaring a targeted opponent despite the ringside presence of undisputed welterweight champion Terence Crawford, who had been campaigning to face the winner. "Cinco de Mayo weekend," Alvarez said. "Whoever, I don't care. I don't f***ing care." Despite the loss, Charlo said he would move back down to 154 pounds, where he remains the undisputed champion, and wasn't shy to invite Crawford to a future fight. "F that, I could fight Terence Crawford," Charlo said. "Let him fight Errol Spence and get that out of the way. I'm waiting.
Alvarez became the first four-belt undisputed champion to defend his titles 3 times. CBS Sports was with you throughout the entire way on Saturday with the live results and highlights below. Fight card, results. Canelo Alvarez C-Def. Jermell Charlo via unanimous decision 119 hanggang 108, 118 hanggang 100 at siyam, 118 hanggang 100 at siyam. Erickson Lubon Def. Jesus Ramos via unanimous decision 117 hanggang 111, 116 hanggang 112, 115 hanggang 112, Mario Barrios Def. Yordenes Ugas via unanimous decision 117 hanggang 108, 118 hanggang 107, 118 hanggang 107. Elijah Garcia Def. Armando Rezendiz via 8th round TKO. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe.